Magandang araw. Ako po si Jeremiah Santos. Ngayon ang pag-uusapan natin ay napaka-importante tungkol ito kay Jesus. Bakit siya tinawag na Logos? Pati na rin kung paano ang pag-aaral tungkol kay Jesus ay makakapagpalakas ng pananampalataya natin sa Kanya at makakatulong kung paano natin harapin ang ating mga hamon na ibibigay niya. Upang mas maintindihan natin ang ating tatalakayin, basahin muna natin ang verse na John 1, verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Kaya let's proceed na sa unang teachings ngayong araw na ito. Ang sabi sa Bible is, Jesus is the Word. Ibig sabihin, He is not only a miracle worker, He is fully God and eternal. Kaya kapag magsasalita siya, it is with God's authority. He is Word. Kasi when He speaks, God speaks. Next naman po ay the Word is the agent's creation. Lahat ay nagawa through Him, gaya ng mundo, hayop, mga tao, at lahat ng mga nangyari sa mundo. Kaya alam niya ang past, present, future, meaning lahat ng nangyayari sa iyo ay hindi aksidente. It's planned by Him. Katulad ng mga challenges na kinaharap mo, hindi niya ibibigay sa iyo yun kapag alam niyang hindi mo yun kakayanin. Ang pangatlo naman ay, the Word became flesh. Si Jesus ay di nagstay sa heaven. Pinadala siya ng kanyang Ama dito sa lupa to live with us and walk with us to save us from the sins and para malaman niya kung paano mabuhay ang mga tao. Tandaan natin ito, si Jesus ang salita, ang Diyos mismo, ang lumikha ng lahat ng bagay, at ang nagkatawang tao upang iligtas tayo, at dahil kung sino siya, ang tamang tugon natin, ay kilalanin siya ng mas malalim. Lumakad kasama siya araw-araw at ibahagi ang kanyang pag-ibig sa iba. Growing sa number of applications naman. Growing in our relationship with Jesus. If Jesus is the one who made all things, then He is also the one who understands us the most. Kaya spending time with Him matters kahit na through little things like praying, pagkagising, pagkain, at bago matulog. John 1 verse 1 to 2. Pinapaalala ng verse nito na we pray to a mighty and powerful God at personal enough para samahan tayo through our hardships. Next naman ay fellowship with Jesus in His church. Sa verse, pinakita rin na ang relationship is designed by God. Kagaya na lang ng how we grow better kapag we walk with people, church, or community with the same goal, which is yung i-worship siya. Lastly naman, proclaiming Jesus through our lives. Since all things were made through Him, our lives also carry purpose. Yung i-proclaim natin yung buhay natin sa Kanya is enough to declare na He is the only one and the Almighty Creator of our world and our Savior. Yun lamang po. Salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan po kayo sa devotion natin ngayon. God bless po.